abogado ng EJK victims at siya rin ang nag-aay ng unang impeachment complaint laban kay VP Sara, ang chairperson ng Bayan Muna. Walang iba kundi si Attorney Nery Colmenares. Attorney Nery, si Danny Buenafe uli sa Kabayan. Ay, magandang umaga po, Danny, at magandang umaga rin sa lahat ng viewers ninyo. Okay, maraming salamat sa oras na ibinigay ninyo. Siguro nasundan nyo yung kahapon, no? Yung status conference sa ICC sa The Hague. So meron nakaset na. Oo, November 30. Full trial na ho ito na sigurado buong Pilipinas ay susundan ito dahil kayo ay abogado ng mga EJK victims. Ano unang naging reaksyon nyo nung naiset na yung trial date? Well, doon sa trial date, natuwa kami na hindi pinayagan ang hiling ng depensa na 19 months o 2028 na yung trial. Na sabi namin, napakatagal nang pinaslang yung mga kaanak ng biktima 2028 pa yung gusto ni President Duterte na parang sabi ko nga baliktad ito usually ang akusadong nakakulong gusto niya right to speedy trial. Si President Duterte naman palaging delay ng trial. So masaya kaming hindi pinayagan yon at magsimula na sa November 30 ang trial. Pero Attorney Nery, nakikinig ako kahapon doon sa, 'di ba? Doon kay Joanna Connor at saka yung pinakausap niya sila Collins, 'di ba? Pati si Peter Haynes. Lumutang doon na halos 60 to 70 ang witnesses. Supposedly na parang nakalinya, pero naano ako doon sa bilang ng mga insider witnesses, yung 30, more or less 30 witnesses na magte-testify. Narinig ko kanina si Attorney Carranza, doon sa mga 30 witnesses parang lumalabas doon yung mga kasama doon sa death squad. Ito na ho ba sila Mato-Bato? Ito na ba sila Las Cañas? Malamang ay kasama na doon sila, hindi natin alam, pero malamang kasama na doon kasi ang description naman sa witnesses ay may mga insider witnesses doon. So ibig sabihin yan, yung mga nakakaalam, yung mga inutusan ni President Duterte na pumatay o kaya yung mga nakakaalam doon sa pagpatay. Not only doon sa Davao Death Squads, kundi doon sa national nung presidente na siya. So, we're expecting the witnesses na mas matindi ang iti-testify nila, no? At ito ay korte na ito, no? Hindi ito parang quadcom lang. Kundi dito talaga nag-swear ka ng katotohanan ng sasabihin mo. So, para sa akin, maganda naman na pangitain yun, kung baga doon sa pag-aspire ng mga victims ng injustice, na magkaroon naman ng aninag. Hindi pa naman tapos to. Hindi naman natin yung trial, acquitted o convicted, pero at least aninag ng hustisya para sa mga kaanak ng biktima. Pero kasi ibig sabihin, pag ganyan mga insider witnesses, ito yung nakakaalam talaga ng mga activities ng death squad. Sila yung nakakaalam Di ba? Dahil kasama sila dyan sa loob Di ba? When it was when it was a state policy. So, I was thinking, siguro kayo, kasi meron din pala yung victims panel, di ba? Iba rin pala yung prosecution panel, iba rin yung defense panel. Normally, prosecution, defense, di ba? So meron din pala yung victims panel, nandun si Joel Butuyan, di ba? Yes, so yes, may victims panel dito sa Pilipinas at naghati-hati na kami dyan. Ang iba ay pupunta doon sa Hague, yung iba ay maiwan dito. Kasi marami kaming kliyente kung baga 500 plus yung pinaka-minimum dyan. Kaya nga. Yes, pero the confidentiality rules ng ICC, Danny, ay mahigpit yan na ang confidentiality ng witnesses at biktima ay mahigpit na pinapatupad, depensa, prosecution at maging sa amin sa mga abogado ng biktima. So, hindi talaga namin ma-divulge yun unless panahon na para mag-testify yung mga yon. In fact, there are rules sa ICC na kahit na magte-testify na siya, pwedeng online yon, pero i-confront na lang siya ng ni President Duterte by cross-examination. Pero ang mahigpit kasi ang mga kalaban sa ICC kasi yung mga pinakamataas na mga pinuno na may kapasidad na mag-utos na pumatay, at mag-utos na mag-kidnap o mag-threaten ba. So, very strict ang confidentiality ng ICC. Pero malamang, kasi sila naman yung may mga affidavit at sila yung may insider. Posible
na Okay. sila yung ipipresenta Kasi- ng prosecution. Kasi importante rin doon sa insider na parang sakali witness, 'di ba? Isa rin si Colonel Garma. Do you remember her? 'Di ba siya yung mga Yes. reward na lumabas siya sa Quadcom noon Yes. Naalala ko. Pero so Tinahi. posible bang kasama rin siya sa mga insider witnesses? Oh. Posible din yan. At Oo. alam nyo, tinahi kasi ni Colonel Garma Oo. ang theory ng kaso. Oo. Una, may order si President Duterte, yung kill, Oo. kill, kill. In-encourage niya ang killing, yung amnesty ko Oo. kayo, pardon ko kayo, o kayo mag-alala. At Oo. yung pangatlo, pinondohan niya. Not only did he order the killing Yeah. and encourage it, but he also funded the killings using malamang. Oo. Yun na nga ang ungkatin yung mga confidential fund na yan kasi hindi matitrace kung saan nanggaling yung pondo. Pero napakalaki nun, Dani, ha? 30,000 to 50,000 pesos Oo. kada ulo. Parang quota Pag high 'di ba? May value quota. target, 'Di ba? sabi May ni quota Pong- sila 'di ba? Oo, correct. At ang high value targets, 1 million. Wow. Kaya Oo. minsan ang drug war ni President Duterte, pag walang pera yung isang pulis, sabi niya, papatay kaya ako ng 10, abay, may 500,000 naging, na siya sa gabing yun. naging diba? lucrative, Kahit hindi involved sa droga, di ba? Kahit hindi involved. Yeah. So, malaking pondo ang nilaan doon, hundreds of millions din malamang yun, Oo. na taxpayers money na sana naman napunta sa libreng gamot, libreng pagamot at sa edukasyon. Oh, Attorney Neri, kasi napag-usapan na nga kanina, narinig ko rin si Attorney Gilbert Andres, 'di ba? Kasama niyo 'yan, 'di ba? Sa mga representative ng mga oo. victims. Pero Si Attorney Conti, Attorney Gilbert Butuyan, at si Attorney Butuyan. Oo. Pero kanina binabanggit niya more or less ang feeling niya posibleng kasi 2 years. Ang sabi niya na pwedeng itagal ng trial tapos matindi ang target magsagawa ng 5-day trial na may isang araw lang na midweek break. 'Di ba in all of those trial days na gagawin na talagang matindi sa isang linggo, 5 araw 'di ba? He needs to be present, physically present si dating Pangulo Duterte, 'di ba? Una, I don't think na aabot ng 2 years kasi medyo maayos ang status conference. Okay. Medyo smooth na yung after the 3 status conference, yung una, June 23, yung pangalawa sa July 14, medyo smooth na yon. Okay. So mabilis yun. Pangalawa, 5 days a week yung trial. Of course, sabi ng chamber, may 1 day, depende sa medical condition niya, may 1 day na pwede niyang i-waive. So from time to time, Pero chine-check yung kanyang kahit medical. na hindi siya umattend sa trial na yon, ay pag-usapan yung administrative matters dito sa 1 day na yon. So para sa akin yung 4 day a week na trial, medyo okay na yon. Okay. Hindi na yon matatagal ng husto. Kaya so for me, I hope the trial will be finished. At sana naman, hindi naman i-delay nila President Duterte pa ng napakaraming motion na naman. At sana naman matapos na by next year ang trial ni President Duterte. So malaki rin ang nyo. Umaasa kayo. So malaking bagay itong mga status conference ng June 23 at saka July 14. At least nalalaman, Yes. di ba by this time nalalaman nyo na yung listahan kasi mukhang hindi naman po pwede yung mga biglang surprise witness, no? So at least malalaman lahat ng kampo, sino ba yung ihaharap ninyo? Ganon, di ba? Sa collation ng mga evidence. Ilalagay doon, una muna ang schedule ng trial, di naka-schedule na. Oo. Pangalawa, list of evidence. No? Doon na banggit na yung 197 speeches. Nababawasan. Medyo mahaba yun. So, Babawasan. kung repetitive lang naman, babawasan. ang ipinuprove lang naman nun, babawasan. Ang ipinuprove lang naman nun, nag-utos siya. Diba? Pare-pareho. Kill. Di okay na yon. Pangalawa, yung mga witnesses, listahan nyo ng witnesses. At pangatlo, mga stipulated facts. Ibig sabihin yung mga facts na hindi na kailangan i-prove sa trial. Na nag-agree na yung both, yung defense, yung prosecution at victims, nag-agree na, okay, fact na yon, hindi na kailangan ng ebidensya dyan. Halimbawa, si President Duterte, hindi naman siguro mag-provide ng ebidensya ang depensa na hindi siya presidente noon, di ba? So yung mga stipulated facts, tanggal na yun sa trial, hindi na yan pag-uusapan pa. Wala nang ebidensya ang ipipresent there. So, masi-streamline ang trial at napapabilis because of the status conference na ilulunsad. 3 beses ang status conferences na ilulunsad mula ngayon hanggang sa July. Pero ngayon malaking bagay na pag-usapan yung
mukhang pumapayag na, di ba, ang ICC na magkaroon ng Filipino interpreter at saka Visayan interpreter para mas maintindihan ng mga ang proseso ng yung trial, di ba? Well, yes, based doon sa status conference kahapon, at the very least, sabi ng korte, ang opening statements may translation to Filipino or Tagalog, so to speak, para naman maintindihan ng marami sa Pilipinas. At least yun. Pero posible na magkakaroon pa rin ng translator even sa succeeding na trial. So mag-hire ang ICC dyan gagastusan ng ICC yung translator. Oo, kaya nga na nagka-translate niyan sa Pilipino. So yeah, we're also glad kasi karamihan naman ng mga Pilipino ay makaintindi ng Pilipino, syempre, at mabuo nila. Kasi hindi pa nabubuo, Dani, yung historical record kung ano ang nangyari ng drug war ni President Duterte. Mabuo at matahi yun doon. Attorney Nery, kasi kahapon din, 'di ba, nabuo na itong EJK Truth Commission. 'Di ba? Sila Cardinal David at saka ito sila Raul Pangalangan, yung dating ICC judge. So, parang magkakaroon ng parallel na pero wala naman silang prosecutorial 'di ba, powers, no? Although whatever they can collate, pwede sigurong tutulong na rin sa ICC if ever what they can discover from their own probe. Well, posible yun. Hindi ko pa nakita ang charter o yung kung anumang order na nagbubuo ng Truth Commission. No? So, kailangan makita pa yun anong poder nila, anong scope ng investigation at ano ang gagawin dito. Pero kung sakaling may mga ebidensya or witness doon na pwedeng magamit doon sa ICC, maaari namang i-complement. I-recognize siya ng i-complement nila, pwede at siguro. Bahagi. Yes. So, kasi live naman yan malamang at open to the public. So, madali namang kumbaga i-record mo yung lahat ng testimonies dyan. So, it's really possible. So, sa inyo, very welcome development itong pagbubuo ng EJK Truth Commission in terms of mas maintindihan ng masa, lalo na kung meron sinusundan din sa ICC, di ba? Well, I'd like to see the order that that created this alam mo, commission. Dani, marami ng mga commission dito may Melo, may parang wala namang nangyari nung kasagsagan ng EJK ni Gloria Arroyo, yung Palparan, may commission din, may commission din doon. Okay. Wala namang pinantahan yun kaya medyo ang publiko ngayon medyo worry na diyan sa mga commission na yan. Medyo kung ano talagang speculative. gagawin. Baka naman kasi yung kay Gloria parang panghugas lang sa kanya yun Parang ginamit niya lang yun na kita mo may commission na kami to improve the image. Tapos ang ending, 'di ba? Hindi natin alam. So I'd like to see ano ang powers nito, saan papunta ito at yung mga at least makita namin yung mga opening remarks kumbaga ng mga miyembro ng komisyon. Pero kasi medyo maganda rin kasi yung composition, 'di ba? Si Raul Pangalangan, tapos si Cardinal David, tapos si Raquel Fortun, yung 'di ba, yung forensic na expert nandoon din tutulong. Yes, kilala ko si Dean Raul Pangalangan, of course, maayos na klaseng tao 'yan at si Dr. Fortun kilala ko. The rest di ko pa masyadong kilala but may isa pa, yung Human Rights Watch, Carlos Conde. So, yes, let's see anong magagawa nila. Kasi minsan, kahit gaano ko pa ayos na klaseng tao, na righteous ka naman, pro-human rights ka naman. So, kung wait and see kayo. Gumawa sa inyo, yung order, hindi nag-aalaw sa inyo na umalagwa naman ng konti, di may problema tayo dyan. Kasi constricted sila sa ginawa na kumbaga order ng poder nila. So Attorney Nery, ito patuloy pa rin na tinutugis ang isang co-perpetrator si Senator Bato de la Rosa na siyempre malaki din bagay na at least makasama siya doon if ever na mag-yield na siya dito sa ICC yung arrest warrant. As of now, how do you see all of this development? Kahapon negative Meron 4 na bahay na zero walang nakitang Bato de la Rosa. Kayo hindi naman kayo na-frustrate basta kayo umaasa na talagang mapasama na siya doon sa, let's say, 'di ba? Diyan sa ICC. Muna, siya mismo nagsabi dati na gusto niyang samahan si Tatay Digong tapos biglang takas ngayon. Sabay takas. So anyway, na-frustrate syempre. In fact, may
hindi maiwasan na mag-isip ako at maraming mamamayan na may si Bato ay may mga sources diyan sa loob ng PNP. Kasi tingnan nyo naman, in fact nagulat ako nang nag-serve ng dati kay Duterte PNP si General Torre o Nicolas Torre. Ito hindi na PNP ang nag-serve tapos pwede ba naman 6 na buwan nagtago si Bato, kilala siya ng lahat. Tapos hindi siya mahuli-huli. So may lahat ng pulis. Parang wala akong pulis na maisip na ordinaryong patrolman na hindi kilala si Bato. Grabe na ba kagaling si Bato magtago na hindi siya mahanap? So ako hindi ko maiwasang magduda na may mga sources siya sa PNP na nagsasabi ng update doon sa pagmanhan sa kanya. Kaya dapat tingnan talaga yan ng PNP na hindi sila nababahira ng impluensya ni General Bato de la Rosa dito sa paghahanap sa kanya. At hindi ako makapaniwala na yung isang puganteng katulad ni Bato na kilalang kilala ay makaligtas sa dragnet ng PNP. Okay, kung wala siyang kakutsaba sa loob. So for now, parang nandun yung challenge nyo sa hierarchy ng PNP. Nandyan din naman ang NBI, pero ibig sabihin, if PNP has the edge kung saan siya, whereabout, ibig sabihin, nandoon yung talagang malaking duda ninyo, na kaya hindi siya nahuhuli. Ganon. Yes, ang pinupondohan namin sa Kongreso na sahod ng mga pulis, 100,000. Kalaki ng kalaki ng puwersa na yan. Ang NBI, siyempre, maliit lang yan. So kung merong may capacity talaga dapat yan, yung PNP. Kaya nga, na medyo nakakagulat na hindi nila mahuli-huli. Hindi ako ma-surprise kung marami dyan na promote sa mga general niyan. Si Bato ang tumulong niyan ng panahon niya. Para may challenge sa PNP ito. Kasi lalong nawawalan kayo ng credibility kada araw na hindi nyo mahuli si General Bato de la Rosa. Parang may kayo kanina, may binanggit kayo na si General Torre. Kayo ba open kung sakali? Kasi nagsabi na si General Torre, if ever na may utos ang Pangulong Marcos, pwede niyang gawin. Kayo ba, suportado niyo yun? Internal sa kanila yan. Ayaw kong pangunahan si President Marcos kung sino yung utusan niya. Pero ako, pero welcome sa inyo yan? As a system, as a buong hindi ko masabi kasi hindi ko na alam yung malay mo, si General Torre, pag binalik mo doon, wala na siyang command. O hindi na siya sinusunod. O di, baliwala lang siya doon. Di ano na lang siya doon. Diba? Hindi na natin alam yan So, nawala na kasi siya. At siyempre, ang alam naman natin, hindi maganda ang relasyon niya sa PNP chief ngayon, kay Nartates, at dineploy niya yon sa Mindanao nung panahon siya ang chief PNP. So, I wouldn't know ngayon kung how effective he will be kung sakaling ibalik siya. But that's a decision by President Marcos. We don't care who he appoints there to look for General Bato, basta hulihin niya si General Bato to prove na walang kumbaga conspiracy between General Bato and the PNP and the Marcos administration. Okay. Sige ho. Salamat attorney uli sa binigay niyo mga insights at saka syempre from time to time basta kukonta kami sa inyo dahil mahaba ito. Walang problema, Danny, of course. Okay. Yes. Maraming salamat din po. Magandang umaga sa inyong lahat. Okay, good morning. Yan ho si attorney Nery Colmenares, abogado ho ng EJK victims. Siya ho